Mula sa orange na pagkain, tatalakayan naman natin ang mga green options. Mauusok na mga kalsada dulot ng mga humaharurot na sasakyan na sinasabayan naman ng nagtataasang presyo ng gasolina. At teka, ang sandamakmak na gadgets natin, hindi rin daw earth-friendly? Sinasabi nga jeepney ang hari ng kalsada. Mabilis, maingay, at mausok. Malaki rin daw ang naidudulot nitong parusa sa ating kalikasan. Pero may solusyon na dyan. Ipinakikilala ang bagong bibida at aarangkada sa kalsada, ang electric jeepney. The e-jeepney is electric jeepney. It's basically an electric vehicle. And what it does is it does not use any combustion engine. What it has is an electric motor. And then the electric motor is run not by gasoline or diesel, it's run by battery. What's the inspiration behind the concept? Why did you think of coming up with something like this? There should be a Philippine vehicle that we should be able to sustain our industry. We started with a diesel engine before, and then came in this climate sustainable cities who tapped in with Greenpeace and joined with us in creating a vehicle that is eco-friendly. Kumpara sa isang regular na jeepney na nagkakahalaga ng 170,000 pesos, 625 pesos ang market price sa isang e-jeepney. Ito ay may kapasidad na 14 na pasahero. Totoong may kamahalan, pero mas malaki naman daw ang pakinabang nito sa pangmatagalan. Yung mga tsuper kaya natin, pag nag-e-jeepney sila, mas lalaki yung kita nila? For the cost per kilometer is almost half of the regular cost of diesel engine. We'll be able to generate a little bit more income using electric jeepney. May resistance sa e-jeepney. It's a new concept. Ano? Paano natin binebenta sa kanila itong idea na to? For those who have existing jeepneys, what we've seen is, of course, they sell it out. The driver can also have the option of converting a diesel engine. We do also conversion. Kailangan lang i-charge ang sasakyan ng mula 6 hanggang 8 oras. Pagkatapos, pwede na itong tumakbo ng hanggang 60 kilometro o mula Maynila hanggang Bulacan. Kung kukwentahin, lalabas sa 3 piso kada kilometro lang ang konsumo nito sa kuryente, kumpara sa 6 na pisong konsumo ng karaniwang jeepney sa diesel. Orange plate is the international symbol for electric vehicles. Okay. That's why it's orange. So when you see a plate that is orange, you know there's an electric vehicle. So that's one nice piece of trivia. If you see an orange plate, it's an electric vehicle. Nakita na natin ngayon na kakaiba itong e-jeepney. Subukan natin kung paano siya i-drive. Yeah! Beep, 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 beep. Sakay na kayo. Beep, 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 beep. It's a cute vehicle. Magaan, tahimik. I didn't expect a lot kasi alam ko mabagal lang naman to electric. Pero it wasn't bad at all. Okay yung power. Okay yung power. Kung may earth-friendly jeepney, aba, meron ding eco-conscious tricycle. Gawa sa fiberglass ang e-tricycle na dito mismo sa atin manamanufacture. At dahil di baterya rin ito, siguradong zero emission ang makina. So environmentally friendly kasi it's pure electric. You don't use any fuel at all. So no emission, zero emission talaga siya. Unlike yung LPG, you only reduce about 30% from use of fuel. Ito, 100% zero emission siya. When we started the test run, they were telling me, ang kita nila umaabot ng 700, 750. Ang sa projection namin, they will earn at least 200 to 300%. So, yung 40 pesos mo, compared sa gasoline nila before na 200, 250. So, yung 250, 200 na save, yung 200 na pinanggasolina mo, pumunta na sa pocket mo eh. 160,000 to 200,000 pesos ang presyo ng isang e-tricycle. Depende sa laki ng makina. Malaking investment ito kung tutuusin, pero ayon kay Gerald, mas makatitipid pa rin dito sa kalaunan. Sa 3 hanggang 5 oras sa pag-charge ng baterya, kaya na nitong tumakbo ng 80 kilometro. Katumbas ang 3 araw na biyahe ng pangkaraniwang tricycle sa ngayon. Ito, this is very comfortable for 6.
pero it can carry up to 9 passengers. Tapos ang outlet niya for charging is ito. So it's like a cellphone. Pasaksak mo lang dito yung charger, then isasaksak mo lang sa ordinary outlet. Kung mahilig ka namang magbisikleta, pinapakilala ko naman sa iyo ang e-bicycle. Simula ito sa China at ngayon nagpapaangkas na sa Pilipinas. 25,000 pesos ang selling price nito at gumagamit din ito ng baterya. Layunin ng e-bike na i-preserve ang enerhiya ng gumagamit nito. Para naman sa mga auto lovers, meron ding pantapat dyan. Ang Toyota Hybrid 3rd Generation Prius. Yung Prius, it's first introduced in Japan, yung first generation noong 1997. Marami ng nabentang units worldwide. It's one of the best-selling hybrid vehicles worldwide. Dahil bago pa lang sa Pilipinas, di birong presyo ng Toyota Prius. Tumataginting na 2,250,000 pesos. 7 taong pwede magkasya sa Toyota hybrid car na ito. Complete sa mga standard features, pero syempre, ang pinakabida rito ay ang makina. A hybrid car works with electric motor and then yung engine. So, yung Toyota Prius, what's good with it kasi it runs with a Toyota hybrid system na combination siya ng electric motor and then yung engine. Pero kasi what's different is pwede siyang mag-run ng electric motor alone. So ito yung makina ng ating Toyota hybrid system. Now, nandito sa ilalim ng makina ay ito ay isang 1.8 liter na makina. Ito naman ang inverter o ang isang main component ng ating electric motor. Ito ang nagtatransmit ng power from gasoline to electric. Ibig sabihin kung naka-charge ang electric battery, hindi na kailangan pang gumamit ng gasolina. Tipid na, paniguradong walang usok pa. Bukod sa swabing-swabe nitong takbo, di rin ito nagkukulang sa pagpapaalala sa driver na pangalagaan ng kalikasan. O tinuturuan niya paano maging environment friendly. Paano niya nagagawa yon? Meron tayo, pag pinindot natin itong display button, pag nakailaw po ang eco indicator, ibig sabihin ay fuel efficient yung pag-drive natin o yung pag-apak natin ng pedal. Kaya naman mainit ang pagtanggap ng Toyota Prius sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maging ang mga Hollywood stars na sina Leonardo DiCaprio at Cameron Diaz ay proud owners ng sasakyang ito. Kung ang walang katapusang konsumo sa kuryente ng mga gadgets naman ang inyong daing, ito ang isang eco-friendly solution, ang solar charger. Well, Green Mobile Solar Charger is the first solar charger in Asia na to have a brand. It's first and only in the Philippines. No? Solar charger is a charger that uses solar power to charge gadgets such as cell phone, MP3, camera. Lahat ng solar charger ay may kasamang adapter sa pwede sa lahat ng klase ng modelo ng cellphone. Iba't iba ang features ng bawat model ng charger. Merong pan-charge sa isang cellphone, meron ding may 2 ports. Ang isa ay pwedeng ikabit sa computer. Kung pupunta naman kayo sa beach, may charger din na water resistant. Kasi mayroon na siyang cover for the port. It's also made of aluminum alloy, no? And also comes with 2 panels. No sweat ang paggamit ng solar charger. Kailangan lamang itapat sa liwanag ng araw ang solar panel ng charger at pwedeng-pwede ka na mag-charge. That's a misconception about solar, no? It doesn't necessarily na kailangan mainit or hot yung weather natin para makapag-charge. So, ang kinakailangan lang niya or what it needs is light. Malaking tulong ang mga chargers sa ito lalo na sa mga panahon ng emergency gaya ng sakuna at bagyo. Pwede rin para sa mga mahilig magbiyahe dahil saan ka man naroon, basta't maliwanag ang araw, hindi ka malalobat. Sa tulong ng mga eco-friendly gadgets and vehicles, ang pagsagip sa problema ng ating kalikasan ay nagiging madali, on the go at kayang-kaya.